RP Lazaro. Magandang araw. Ito na naman po ang palikerong tapat, babayerong banal, kristanong manyakis, ang hindi humihindot na walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Magandang hapon. Yan. So, dapat merong dapat lagyan natin ng background na nagpapalakpakan. Anyway, merong ang pag-uusapan natin ngayon, meron ho kaming natanggap na liham. Ayan. Ang liham na natanggap namin ay may kalakip na dokumento. Ito po ay isang tinatawag na Memorandum of Understanding. Ano ba ibig sabihin mo ka, Dennis? Well, pagkakasunduan, pagkakaintindihan between two parties. Okay, diretsuhin na natin. Sige, ano ba yun? Nakatanggap kami ng leakage. Supposedly, ito raw, yung Memorandum of Understanding between the Communist Party of China and PDP Laban. Remember sometime in 2020 ba? It's June 2 edition ng Philippine Daily Inquirer. Senator Coco Pimentel, then President of PDP Laban, admitted that PDP Laban had an agreement with the Communist Party of China. And they never released that document. Hindi nila inlalabas. Nabanggit namin noon na dapat yan hanapin ng COMELEC. Dapat yan i-require ng COMELEC ang PDP. Because we don't know. Local party agreeing with a foreign entity. May nagbagandang loob na panood ata kami, pinadala yan. Now, okay, Colatilia, we cannot guarantee the veracity or the authenticity. Hindi namin alam kung ito ay totoo o hindi. Kung ito ay legit o hindi. For one, it's a Word document. Second, walang pirma. Walang pirma. Ang sabi nung nag-leak sa amin, wala siyang kopya ng may pirma, pero definitely merong pinirmahan. And kung maaalala natin, Senator Coco admitted as such. Okay. Yung panahon yun, ang Senator Coco ang president, si Digong ang chairman, si Alfonso Pusi ang vice chairman. Okay. So, sino sa kanila ang pumirma? Hindi natin alam. But that document, mamaya ipapakita ni RP, i-share sa inyo, paki-screenshot yung document. Pero nakalagay din sa document that document cannot be shared by either party without the consent of the other. Unang-una, bawal yun. Political party, a local political party, any agreement must be made public, especially with a foreign entity. Second, may pera ba involved? Or anong resources, anong tulong, ano ba ang pinaglalaman ng Memorandum of Understanding na yun? Magtutulungan ba? Paano? Anong klaseng tulungan? Sinasabi, magsishare ng doktrina, ibig sabihin, komunista na ba ang PDP Laban? Kasi, di ba, doctrine communist doctrine. So, kung pinagtatawag ni Duterte na komunista tayo lahat, putang ina niya, siya yung chairman ng partido, siya yung pumirma ng Memorandum of Understanding with the Communist Party of China. Kung totoo yan. Oo. Diba? So siya pala yung komunista, pukin ang ina niya si Rodrigo yan. Okay. Tapos kung ano-ano ang laman. The COMELEC has to investigate this and find out kung totoo ito, kung bawal ba ito, o preba ba ito na talagang puta sila ng China. Oo. Diba? Kasi yun ang pinagtatalunan kayo eh. Ang PDP Laban, na kandidato ng China. And this might be the proof if this is true. Diba? Yun ang mabigat doon.
Interesting yan, interesting. Kasi ako nabasa ko yung yung dokumento at nakalagay doon mga cooperating, mga ganun daw, cooperation daw between the two parties, Chinese Communist Party and the PDP Laban. Nakakapagtaka lang kasi ang lakas ng kampanya ng dating administrasyon laban sa komunismo at nang re-red tag nga sila. Tapos nakikipag MOU pala sila sa Communist Party of China. Kaya ang gulo. Paano? Diba? Tsaka paano putang ina? Yung MOU na yan, puta, baka kadikit nga yung West Philippine Sea claim. Baka kaya binitawan ni Rodrigo yun. Di malayo. Baka diba? Mamaya kung ano pinangako niya dun. Kasi di ba, ang kasama dyan is tuturuan ng doctrine, palili pa rin sila sa China. Tuturuan sila ron. Pagdating mo, binigay sa kanilang mga training. Ano binigay sa kanila? Remuneration. Ano benefits na nakuha nila? Pera. Sino-sino yung mga pinadala ron? Diba? Sino-sino pinapunta ron? Sino-sino pinadala? Nagsalita si Bato in 2019 na there's nothing wrong with the cooperation daw with the Chinese Communist Party. Yun ang mga sinabi nila. There's nothing wrong daw ba't hindi nila i-submit sa COMELEC? Hindi nila ilabas. Dapat diba? Ilabas nila kasi yan. Kung walang mali, di ba dapat may full disclosure? Kung walang full disclosure, ano tinatago? Ba't tinatago? Oo, bakit mo tinatago? That's the problem. And I mean, kung walang naman talagang masama di walang masama, ilabas nyo. Bakit kailangan itago? Actually, one of the things na weirdohan ako doon sa dokumento na yun, I found it a little weird, na sandali lang talagang particularly, hindi naman sa Philippine government particularly the Partidong Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan, PDP Laban, sila talaga ang Sila talaga ang kaalyado. Hindi Philippine government. Hindi Philippine government. Sila talaga ang tribal sa bayan. That's one way of saying that. Nakalagay kasi dito, for the consideration, foregoing premises, stipulations, wala namang sinabing babayaran ba kayo, wala namang sinabing ganyan, wala namang no mention of any remuneration or whatnot. Pero if that is true kasi, remember, China has encroached on the Philippine territory. Yeah. Pinalalayas tayo. Sa sarili nating bakuran. Sa sarili nating dagat. And that document now becomes more relevant doon sa mga sinasabi ni Marcoleta. Suddenly, nagkaroon ng bagong kulay. Ang mga mundo. Nagkaroon ng bagong kulay yung pagtatanggol ni Bato at ni Robin Padilla sa China at yung pinagagalitan nila ang Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard. Tapos, naalala nyo yung Genber? Naalala nyo yung Genber, di ba? Yung binangga, yung nangingisda na binangga ng Chinese, ng Chinese Coast Guard, bumangga nun talaga, no? Naalala ko, si Piñol nagpunta doon, tapos pinagalitan yung mga, diba? Pinagalitan yung natin. Si Kusi, pinagalitan yung fisher folk. Yung fisher folk, pinagalitan nila. Putang ina, ikaw na yung binangga, ikaw na yung nagrabyado. Oo, kung hindi sila... Ikaw pa pinagalitan. Kung hindi sila natagpuan ng mga Vietnamese na mangingisda na naawa dahil lulutang-lutang sila sa dagat, they could have been dead. Oo. Puta, Vietnamese pa ang tumulong. Vietnamese ang tumulong. Putang ang ina, nag-uwi sa kanila, mga tiga-Vietnam. At napakawalang ganon kawalang ya ang administrasyon ni Rodrigo. At ang mga opisyales ng administrasyong Duterte, napakawalang ya. Actually, nakarinig ako ng chismis na binayaran daw si Genber ng tig 10 milyon. Hindi ko lang alam kung totoo yun, chismis yun. Binayaran bakit hanggang ngayon mahirap pa sila? Well, bakit hanggang ngayon yung mga fisherman doon, dukha pa rin. Mangingisda pa rin. Namamalakaya pa rin. Totoo yan.
Diba? Alam mo, Ang paulit-ulit. malupit nun, wala silang sariling bangka. Wala silang sariling Oo, pamalakaya. wala nga sila. Kasi yun ang presyo ng sarili mong pamalakaya, 2 milyon. Oo. 2 milyon para magpagawa ka, 2 milyon para sa net. Oo, mahal So din kung yung mga totoong yan. binigyan ng tig sa 10 milyon yung mga yun, tangina di dapat may sarili na silang malalaking bangka. Oo. Sariling pamalakaya. Ay bakit hanggang ngayon pukingin na nila, dukha pa rin sila. Actually, kung babasahin mo yung dokumento sinasabi na to, ang nakalagay dito, whereas PDP Laban is the ruling administration party of the Philippines, having been swept into power after President Duterte was overwhelmingly elected. Hindi ko naintindihan kung anong kondisyon nun. Ba't kailangan nilang banggitin yun? Sa akin lang, hindi naman ako Siyempre, to justify. To justify. Okay. Tapos, kailangan Na doon... pinalalabas nila, because Duterte was overwhelmingly voted, the Filipino people want to be allied with China. Yun ang ibig sabihin nun. PDP Laban is not the Philippines. Because we are a representative government and we voted for PDP Laban, ibig sabihin, we gave our right, self-determined, give up natin sa PDP Laban, and PDP Laban decides to ally with China, sumasang-ayon ng buong Pilipinas. Ito That's a justification. Ito nakakatawa dyan. Number 1 sa kanilang listahan ng yung agenda nila is the parties, PDP Laban and the Communist Party of China, shall maintain periodic consultations in order to exchange views on international, regional, bilateral matters of mutual interest. Parang lisensya yun para alika silipin mo lahat ng ginagawa namin. Tuta na ng ng China ang PDP Laban. Parang gano'n. Diba? Gano'n ang dating sa akin. Yun ang dating nun. Oo. Assessment of the relationship between the two parties. Okay. Assessment this, assessment that, mutual cooperation. They're so vague. These are just such vague terms na ano ba kasi ginagawa? Ano ba talaga nangyayari? Yeah. Yun ang tanong. Ang vague. Yun ang kailangan. Yun ang kailangan imbestigahan. Ngayon, ang tanong, ako naman... At least, malaman ng Pilipino yung totoo. Ako naman, ang tanong ko ito, no? Assuming, kunwari, totoo to, kunwari, pinirmahan to nila Bato et al., itong, tsaka nila Duterte, itong ganitong klase ng dokumento, kunwari lang, ito totoo, anong batasan nilabag nila sa sa pagkakaroon ng ganitong klase ng agreement? Actually, it's so big, wala silang binilate na batas. Wala silang binilate na batas? Parang meron eh. Well, that's, ako for me, and I'm not an expert, that's why we need the COMELEC to investigate. Why the COMELEC? Why not DOJ? Why not... Well, because political party yan eh. Political party affair. After COMELEC, saka papasok ang DOJ. Siguro, mas magagalit ang DOJ mag-imbestiga. So, with a document like this, assuming na nakakuha ang gobyerno ng isang pirmadong bersyon at nandun yung mga taong nakapirma, pwede ba itong basihan ng kanilang pagka-disqualify? Posible. I was hoping you'd say yes. We're not sure. Ah. Pero definitely, the people has to know. That's what's most important. Para kung manalo man sila, ibig sabihin, nag-agree sa kanila tao. Kung talo silang lahat, nireject sila, ibig sabihin, ayaw ng tao sa ginawa nila. At least, let the people decide. Now, like we said, we don't know the veracity of this document. Oo. Kami naman na nagtatanong lang, kung assuming lang. Pero, it is very alarming. It is. Diba? Para makita mo na ang isang partido sa Pilipinas na naging majority for a time, na technically lahat na nasa gobyerno, kontrolado nila, nakipagkasundo sila sa kaagaw natin o inaagawan tayo ng karagatan. Karapatang mangisda sa sarili nating bakuran. Di ba talaga nakaka-bother yun. Ito, meron talagang dokumento. Kasi inamin ni Senator Pimentel
You could bring it up you bring up yung Inquirer news item na yan. Inamin niya, ang hindi natin alam kung yan ba yung dokumentong sinasabi. That's why kailangan niyang ilabas yung sinasabi niyang dokumento. Pero by all indications, yan yun. Kasi ang unang-una is hindi niyo po pwedeng i-share yung document to the public. Illegal ba ang ginawa nila? Para panigurado lang na magkaintindihan. Illegal ba ang ginawa nila? Hindi, I cannot say. That's why we need the COMELEC and the DOJ to investigate. Assuming na ito isang legit at hindi natin masabi kung ito illegal o illegal. Assuming na legal naman pala. Ngayon at ito nagkaroon ng ganyang kasunduan, paano ito makakaapekto sa natin na nakikipaglaban tayo sa kanila para sa ating teritoryo? Precisely. Kaya nga, you have to give it to the people. Yan ba ang gusto ninyong halal ng bayan? Oo. Habang tayo nakikipaglaban, habang ang mga mangingisda natin inaapi, binabangga, habang ang Coast Guard natin inaatake. Ang isang partido, mga halal ng bayan, ilang senador ang miyembro niyan, ruling party, nakikipagkasundo ng palihim. Oo, palihim. Sa kalaban ng bayan. Sa mga mananakop. Para sa akin, medyo may bad taste in the mouth yung mga ganyang klase ng agreements. Oo. Tangina, tapos ang yabang pa ngayon, sasabihin na makikipaggera ako sa West Philippine Sea. Tangina mo, sasay ka ng jet ski. Pumirma ka na ng ganyan, nahuli ka lang. Parang gano'n ang lumalabas Hindi pa membership ba ito ng panahon yan? PDP naman. So he was not a member of the party. I see. But the president was. Pero, they acquired membership. And that agreement is probably still in force. And ang chismis, may bagong agreement daw, pero nobody could come up with a document. Pero, for them na magkaroon ng agreement sa Chinese government, the Chinese Communist Party. Communist Party at that, parang it really leaves a bad taste in the mouth. Of course. Ang pangit ng dating. Yes. Ang pangit ng dating. Kaya ako medyo ilag na akong bumoto sa mga nila, sa mga kandidato nila kung ganyan pala sila. Hindi yan boto. Kumpalin ko pa yung mga puki ng ilang yan. Ay, boto. Hindi ko yung boto. Magkamaling dumaan dito sa Makati yan, mga kampanya rito, putang ina, batuhin ko ng tayo ng putang ina yan. Ako baka tumalbog lang at punong-puno na siya ng bullshit Diba? Maano yan, kaya totoo, ako, kaya puta, talaga mga kandidato ng China yung mga PDP lang. Nagalit pa si Marcoleta kay Tariela kasi si Tariela doon nagsabi na siya pro-China. Wala naman sinabi si Tariela na ganun Siya yun, bayan na nagsabi, perception niya pro-China siya. Taong bayan dahil halatang halata. Masyadong booking. Putang ina nga, kaya nga ako sinasabi nga, may kasalanan dyan, INC. Bakit? Wala nang prinsipyo yung INC. Kasi kung buhay si KLD, tangina tiwalag yan, si Marcoleta, yung mga ganyang pronouncement. Sobrang ultra-nationalist ni KLD. Oo. Tingin lang yan. Tiwalag na yan, tinanggal na yan. Oo, kasi alam mo, ang Iglesia ni Cristo, maano yan, maski nung araw, they tried to recruit me, they're very good about it, they're very polite about it, I have to say that, Maayos ang pag-imbita nila, pinakinggan ko naman, hindi lang talaga nagtugma sa paniniwala. Monti ka ako mag-convert Kasi gusto ko sana pati yung pagsamba nila. Oo. Very disciplined sila. Tapos Pilipino. Very disciplined. Ramdam mo na mahal nila ang Pilipinas. Oo. Tsaka Pilipino. Hindi ko alam ano nangyari sa kanila. Pilipino ang lingwahe. Bihira nga sa simbahan ng ganyan Walang mga salita Latin na naririnig mo sa Katoliko na hindi natin maintindihan. Pilipino. Ako ramdam ko ang nasyonalismo. Ng kapatiran ng araw. Ngayon, hindi ko alam ano nangyayari sa kanila. Bakit mga pro-China sila? Well, bilang isang relihiyon, I don't think, wala naman sila mapapala
Di ba ang liderato ng isang relihiyon? Bakit? Mali. Ah. Ano mapapala nila? Ang sinusuportahan ng Chinese embassy, puro mga nagbumaha ang pera sa mga evangelical churches. Oh. Yes, yung parang Duterte. Ay, malay ko kung kasama sila. Kasi bakit hanggang ngayon? SMNI, siguro kasama, sigurado yan. Hindi, SMNI, ang chismis, di ba? Sa kanila dumadaan yung... Sa kanila tinatago yung pera ni Duterte. Yung pera ni Duterte mismo. Ang SMNI, di ba, mayroong tie-up with the Chinese Broadcasting Network. Oo. May sister network na. Ang chismis is yung pera ibinibigay sa SMNI para yan sa PBB lang. May naglabas ng ganun chismis. I cannot confirm or deny. I cannot confirm the veracity of it. Chismis nga. Chismis. And based on that document, it's highly probable. Pero interesting yan, ako talaga medyo na-bother din ako kasi kung meron ganong dokumento, meron ganong kasunduan, para saan? Hindi naman ay sa pantanong. Yes. Anong purpose nun? Para saan? Bakit kailangan nyo makipagkasundo? Ganun talaga pagka-traidor ka sa bayan. Hindi, kung traidor ka man sa bayan, ano mapapala mo dito bukod pa sa pera-pera? Bibigay mo yung sikreto ng Pilipinas. Lahat naman yata ng government agency, alam na nila sikreto bago mangyari. Yeah. Pero, hindi lahat ng agency kaya ipatigil ang patrolya ng Philippine Navy sa Philippine Coast Guard. That's true. Yung patrolya kasi importante sa kanila yan. Tuloy-tuloy dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng... Yun ang pinatigil ng ilang taon. 6 na taon pinatigil ang patrolya. Ako sa totoo lang, hanggang ngayon nagtataka ako dyan sa West Philippine Sea bakit hindi na tayo nanalo sa kaso pero hindi natin ma-enforce just because sinabi ng China na hindi ka bininiwala dyan. Hindi natin ma-enforce. Ano? Hindi in-enforce. Okay, ang enforcement yan, diplomatic. Parang gano'n na rin yun. Di ba? Diplomatic ang enforcement yan. Ang importante is nasa atin ang international community. Because at the end of the day, ang magpapalayas dyan is international community. We have to build our forces first. Once we build our forces, pag bumangga tayo, then we will have the international community behind us. Taon ang bibilangin dyan. Taon niya. Because we have to rally our forces first. Tingin ko, mangyari man yan, baka hindi sa henerasyon na to. Baka hindi sa panahon natin. Pero mangyayari yan. Yeah, pero ang importante is hindi mo bibitawan. Huwag mong bibitawan. Totoo yan. I agree. Diba? Pero mangyayari yan. Lahat ng bagay may katapusan. Kailan? Kahit na China ngayon, tagilid ang ekonomiya nila. Oo. Diba? So, hindi mo yan alam ano mangyayari sa kanila. Because yung ganyang encroachment yan, ang mahal yan. And it's burning resources. Kahapon may binabanggit resources that we don't have. Oo. And they need very badly. Yeah. Wala na silang yatang, ang kailangan yata nila, wala na silang oil and gas dun eh. Kaya isa pa, dapat tagilan ng mga Pilipino. Bumili ng Chinese products. Yan ang BYD pinakamura. Dapat i-boycott yan. May chismis ako tungkol dyan. Chismis lang. Yung sunog sa NAIA? Yung sunog sa NAIA. Yung runaway... Yung mga kotse na mga nasunog daw. Dahil merong pumutok na, nagpatirya ng BYD. Narinig ko rin chismis na yun. Oo, yun ang chismis nila. Itinago. Oo, hindi kasi tama ganun karami, putang ina, damo. 7. Ito yung dahon. Imposible yun. Hindi naman nasusunog. Lahat naman ng parking lot, may yung damo eh. Ano ba yan? Ano yun? Puta, anong tawag dito? Runaway chain reaction yun ang baterya. Ang baterya, ang electric car daw, pag nasunog yan, very intense. Kahit anong gawin mong buhos ng tubig dyan, kailangan niya maubos lahat para tumigil lang siya. Yes. Ano yan? Runaway chain reaction. Ayaw ko lang. Tumigil yan.
And Oo. it's very intense. It's very intense and very hot. That's why it involved 7 other cars. Bukod pa sa sarili niya. Ang Maraming inabot. I'm not sure kung yung nangyaring sunog na isang kotse sa EDSA a few weeks ago, if that was an electric car. Kasi grabe yung lagablab ng apoy eh. Sa EDSA nangyari. Sa EDSA nangyari. Hindi ko alam kung electric car yan o ano. Yan, wala akong masyadong balita. Kaya tigilan niyang BYD na yan, yung mga electric cars. Kaya kamo sa Korea, utang ina lahat ng tao, binitawan ng electric cars. Hindi siya sustainable eh. Kasi alam niyo yung sa pagkakaalam ko ha, yung mga resources na kinakailangan para gumawa ng baterya ay mas magastos pa kaysa mag-drill ka na lang ng langis. Yes. Mas marami tayong langis. Kaya we can Tapos, afford to buy gasoline. Saka mas delikado. The physics of it, talagang delikado ang electric cars. Nobody has perfected yung Not yet. yung Not yet. technology ng battery. Not yet. Kaya nga ang kotse, pag walang gasolina, di walang puputok. Pag yan naman walang pag pinatay mo naman yan, di naman yan sasabog eh. I actually had the misfortune of driving a car nung weekend na sa Cebu ako. Na tumutuloy yung gasolina, may gas tank leak. So nagpapanik sila lahat. Sir, baka ho sumabog yan. Sabi ko, paano sasabog yan? Nasa unahan yung tangke nasa likod eh. Paano ka ako sasabog yan? Sabi niya, wag niyo paandarin. Sabi ko, hindi yan masusunog. True enough, pag-click ko, umandar, umalis lang ako doon. Nilipat ko na sa ibang lugar. Yung sasakyan, para maayos na yung ilalim tumutuloy ng gasolina. But that's really all there is to it eh. Yun lang yun eh. Hindi katulad ng electric car. Pag nag-umpisa yan masunog, damay kayo lahat. Tuloy-tuloy yan. Kahit buhusan mo ng tubig yan o foam yan, hindi yan mamamatay. That's the problem with electric. Kaya ako medyo... Okay, boycott Chinese product. Mahirap yan. Lahat ng Huwag babae... kayong bibili ng produkto ng mananakaw. Mahirap yan kasi lahat ng babae bumibili ng Shein. Yung mga damit, mga makeup ng babae, puro China kasi China has the cheapest of everything kasi. Sa totoo lang. Yeah, And it's very hard to resist. Yeah, pero ang anong usapan dyan eh, bayan mo na to. Totoo yan. Diba? Pero mahirap sabihin kasi yan sa Lalo mga na yung ordinary tao. lalo na yung malaliit. O di wag na yung maliliit, yun na lang malalaking Chinese product. Tulad ng BYD. Yung mga electric cars, tulad Yeah. ng BYD. Oo. Boycottin nyo yan dapat. O kaya yung telepono nila Huawei, ako sinasabi ko. Huawei, lahat ng Okay, bumili lahat ng yan. telepono nila. Yung Huawei Pag walang Samsung kayo. ang Huawei ho ay walang Play Store. Sa totoo lang. Huawei, ano ba? Oppo, Ay, mga lahat sa ganyan. mga murang lahat sa mga murang Cellphone. telepono. Hindi ba Kaya yung lang kayo mag-PC sa Samsung. medyo mahal? Samsung Samsung. na lang kayo. Okay lang yan. O kaya yung One, ano ba yun? Yung Chinese yun. Ako kasi ayoko talagang bumili ng China phone eh. Kahit yung China cars, yung mga MG, yung mga ganyan. Ang dami kaya nagreklamo doon sa Geely na nasira na hindi na nila maayos. Eh, kailan lang nila binili? Wala pa yung isang taon. Nag-viral yun eh. Yung Geely? Oo, kaya sabi ko nga sa mga bibili, ba't kayo tatapon ng pera? Parang bumili ng disposable niyan eh. Pagkatapos siya, pag nasira, nga ka. Wala namang serbisyo. Wala Diba? namang pyesa yan eh. Yung Geely nga, walang pyesa. Ilang buwan na doon nag-iintay yung tao eh. Siyempre, hindi naman mura yung mga sasakyan nila, no? Kaya nga, kung aabot lang naman din ng 800,000, bumili ka na lang ng Toyota o Mitsubishi, meron naman in that price range. Okay, masyadong papaniwala dyan sa mga 3-cylinder, ano na yan, 1.5 na yan. Ako, nabubuisit ako dyan, sa totoo lang. Ako, hindi ako talaga fan. I am not a fan of Chinese cars. Hindi, pero mga PDP laban, puro gano'n ang bibili. Ayun ang binibigay na sa kanila yun. lahat sila naka Huawei na telepono. ang mga laptop nila Huawei Mate. Yeah. Yan, nakita mo. Pero ewan ko dyan sa PDP laban, pero may laban ba ang kandidato nila sa tingin mo? Parang Malalaman natin yan pagka pumutok ito. oo. Dapat pumutok ito. Dapat i-ano ko sa comment. Somebody has to investigate. Question, who else has this document? Who else is going to leak The it? people who signed it. The people who signed it. Definitely. Tingin mo na. People very high up in the party. Tingin mo yung mga senatorial votes sila kasama dyan? Involved? I'm not sure. Pero definitely alam nila. Oh, Kasi naikinabang sila. Partido nila yan eh. Oo, partido nila, alam nila yan. Naikinabang sila. ang Definitely chismis- presidente alam. Oo. Chairman alam.
Sino ba presidente ng PDP laban ngayon? Di ba hindi na si Matibag? Robin Hood. Ah! Sauce. Actually, baka magulat ka. Yung SecGen, alam ng SecGen. Alam mo, baka magugulat si Robin Hood. O, hindi ko alam yon. I would be surprised. The guy doesn't know much. Seriously. Baka mamaya, hindi ko alam yun. Ako sa akin, true or not, sagutin na. Sabihin na kung hindi yan totoo. O kung hindi totoo, ano yung totoo? Alam mo, magagalit-galitan lang yan. Kayo, inaano nyo kami. Mga deflective. Pagka naggalit-galitan, alam mo yung totoo. Parang nahuli ka lang na, ikaw ba kumuha nung gano'n? Hindi ano malay ko dyan? Bakit mo ako pinagbibintangan? Diba? Pag nahuli yan, pagka naggalit-galitan, alam mo yung totoo. Kasi, all they have to do is deny it. Hindi, mali yan. Ito yung tunay na dokumento. Tapos? Okay. Tapos ang usapan. Walang ganyan. Diba? Okay. Mali pa rin pinadala sa amin, kuryente. Oo, nakuryente pala kami. Pero naalala mo ba yung nagpunta si Bato sa Colombia? During his term. Nagpunta sila ng Colombia. At that time, he was police chief. Takang-taka ko, anong ginagawa ng police sa Colombia at mag-aaral daw ng tactics and whatnot. Sabi ko, Colombia is famous for only one thing, aside from the beauty queens. They're only famous for the drugs and the cartels. Pag sinabi mo Colombia, isip ko drugs eh. Ay, di ba? Yung anti-drug campaign nila. Oo, talaga lang. Doon ka kukuha ng doon ka magte-training. Flourishing ang drugs doon eh. Yeah, we don't know. I see it in all the movies eh. Flourishing ang drug trade dun eh. Central America yan eh. Yan ang nila eh. Cash cow nila dun eh. Not anymore. Hindi na ba? Saging na ba? Bawang? Bumabang. It's not as rampant as before. Pero kasi alam mo, the drug trade is... natataka talaga ako. How they managed to, why they went to Colombia in the first place. Na-weirdohan ako talaga doon. Parang kayo namasyal? Daming biyahe na questionable. Pero kailangan natin i-share yung document. We will. Actually, through the course of this video, makita mo, pinapalabas natin yan dyan. Makikita nila and we'll give them para makita nila the whole thing. The weirdest of them all, if you ask me, is bakit ngayon lang lumabas ito? Bakit hindi ito lumabas ng maaga-aga? Talagang timing lang sa eleksyon no? Simple. Ngayon yung panahon para bumawi. Oo. So, ibig sabihin, may atraso. May atraso sila sa nag-leak na. So ano yan, parang disgruntled nilang kasamahan. Ang nag-leak niya kasi sila lang ang nagkakaalaman yan eh. Reminds me of Kuratong Baliling, yung isang pulis na hindi naambunan kaya sinumbong. Kasi someone from the inside. Disgruntled and unhappy. Nagkaroon ng access. Pero limited access kasi hindi siya nakakuha ng original. Oo. Yung pirmado. Kasi puta kung talagang kung talagang mataas yan, ang binigay sa atin. Pirmado. Totoo yan. Sana hindi siya kuryente. Sana. Kami pero naman, I don't think so. Well, ito naman alleged lang. May ganito daw. Hindi naman namin sinasabing totoo o hindi. Basta, we're actually not aware kung yun legit o hindi. Pero, sinasabi naman sa inyo na... Kailangan ba imbestigahan? Kailangan imbestigahan. Kailangan silipin. Yeah. Kailangan nila silipin. Kasi it affects everybody. Everybody who's especially elections. Lalo na kaya election. Para makapag-isip-isip tayo ng tama kung sino hindi natin iboboto. Anyway, ayan. So, that ends our, medyo 30 minutes na. So, maraming salamat at ito yung para medyo sunod-sunod namin na episodes, Maraming salamat po at hanggang sa susunod, ako po si RP Lazaro. Maraming salamat. Ito na naman po uli ang nagpapaalam na
Komentaristang Kupal, ka Dennis Reyes. Thank you. Mabalos. Bye-bye.